Mahigit sa 400 bilyong piso na ang na-disburse ng Government Service Insurance System o GSIS sa ilalim ng kanilang mga programa. Ito ay sa bisa na rin ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking nararamdaman ng mga kawani ng pamahalaan ang mga serbisyo ng GSIS. Yan ang ulat ni Hardy Valbuena. Ipinagmamalaki ng Government Service Insurance System ang mga programa para sa ikagiginhawa ng mga miyembro. Ito ay bilang pagtupad sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking nararamdaman ng mga kawani ng pamahalaan ang mga serbisyo ng GSIS. Una rito, sinabi ng GSIS na umabot na sa kabuang 413.4 billion pesos ang na-disburse para sa 1.9 million loan applications sa ilalim ng Ginhawa Flex at Ginhawa Light programs. Sa Ginhawa Flex Loan, pwedeng umutang ang mga miyembro ng hanggang 5 million pesos na maaaring bayaran sa loob ng 15 taon, depende sa kanilang premium, at may interes na 6 to 7%. Pinagaan na rin ang proseso para sa Ginhawa Max Loan Buyout na mangangailangan na lamang ng letter of intent mula sa isang kaukulang ahensya at wala itong service fee. Ang Ginhawa Light naman ay para sa mas maliliit na emergency loans kung saan pwedeng umutang mula 5,000 hanggang 50,000 pesos na payable sa loob ng 6 na buwan hanggang 2 taon. Happiness index ang gusto ko makuha para sa kanila. Sapagkat ito yung communicate na mahal na Pangulo natin eh. Nasaysay ka ba sa mga ito ba ginagawa mo nararamdaman ng mga empleyado ng gobyerno? Kaya yan ang gusto kong iparamdam sa kanilang lahat. Bukod dito, sinabi rin ng GSIS Chief na 99.6% ng digital ang kanilang mga serbisyo na pinalakas sa pamamagitan ng GSIS Touch mobile app, in-app facial recognition for pensioners, digital GSIS ID, at digital hubs sa bawat GSIS branch. Pagdating naman sa pabahay, mahigit 4,000 pamilya na ang nagkaroon ng abot-kayang bahay sa ilalim ng Lease with Option to Buy program. Nasa 2,000 borrowers naman ang nakinabang sa Housing Accounts Remedial and Condonation Program. Pinalawak din ang National Indemnity Insurance Program na sumasaklaw na ngayon sa 130,000 public school buildings. Ang Stakeholders Dialogue ay isinagawa upang pakinggan ang mga hinaing at suwestyon ng mga kinatawan mula sa iba't ibang government agency. Ang ilang kawani ng gobyerno na nakiisa sa dialogo, kontento rin sa mga ginagawa ng GSIS. Before kasi worried kami dun sa loan namin na if ever na hindi namin nababayaran, nagkakaroon ng compounded interest. So nung sinabi nila na sinimplify na lang nila, natuwa naman kami doon. Actually nagulat kami, napakarami pa lang mga bagong initiative ng GSIS na ngayon lang na-present. Samantala, sa harap naman ng lumalalang gulo sa Middle East ay handa rin ng GSIS na alalayan ang mga maapektuhang empleyado ng gobyerno na nasa ibang bansa tulad ng mga nagtatrabaho sa consular offices ng Pilipinas. Yung mga empleyado po ng gobyerno na naroon ay sana naman po ay safe sila sapagkat kung may kailangan sila sa GSIS, handa naman pong tumulong ang GSIS para sa kanila. Hardy Valbuena para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.